Damsa napikon na naman. Lipcram pabor kay Shea kesa sa kaibigan niya. Jonas napalaban sa underground. At Batas sinabing may tatanggalin sa uprising. Alamin natin ang mga yan. So tara. Naganap na nga ang event ng sunugan kung saan ang main event ay Akata vs Tulala at ang co-main event naman ay Damsa vs Maxi Fresco. Panoorin natin ng bahagya ang naging laban nila. Ang kaalitan at ang kalagayan mo sa akin parang paen na gamay ko't inutakan. Di ka tumagustol parang tropa inutangan. Tira mo kapostol walang kwenta yung pangalan. Tila parang miskol mga letra mong niyabang at ang kahinaan mo ay parang kabansanan. Kasi di ka nagagaling. Stage 5 na cancer. Parang estudyanteng na transfer tas napilitang maging dancer. Hipon lang tong mamser na pinartner nyo sa lobster. Ikaw isang fighter pero need pa ng financer. Ako isang hustler, daming client na survivor. Newbie sarap battle pero music kung may title. Yung dura parang viper, ya halimaw to sa cypher. Parang GF mo si Maxi kasi di mo ko ma-under. Tila parang si Mangusin tas ikaw aking Casper. O ano, Bugok? Kahit kapiranggo, sige lang punggok. Umasta ka lang na bundok. Kahit Sierra Madre, di ka masasalo pag pinaulan lang kita ng suntok. Akala mo, nagbibiro ako? Matagal na akong pikon sa'yo, gago ka. Pagkupal ka, panindigan mo, hindi yung magkakaso ka. Nakakaso ka, mga paaso-aso sa eksenang to nang dahil sa mga gaya mong pabiktima. Apakatapang mo sa kanta. Keso, may 38 ako. Dito 45. Pumapatay pa daw o let's dito ka magagaganyan. Tignan ko kung di ka gripuhan ng 29. Kasi sa Batangas, batang angas lang ang pagmamalaki. Kada bakas ko'y pantabas ang mga sapi-sapi. Paparanas ko ay malas mas barako sa kape. Magpamalas man ng talas, pupurol sa alaki. Sa kabilang balita naman, muli ngang bumaba si Jonas sa Motus at nakalaban niya dito ay si Kido. Classic na Jonas ang sumalang pero pinabilib nga din ni Kido ang mga fans dahil sumabay talaga ito kay Jonas. Balikan natin ang bagya ang naging laban nila. Kasi ano pa ang leksyon matututunan ko dito? Eh, nung dumikit nga sa'yo si Kilan, natutunan lang yung tamang paglaglag ng pustiso. Kahit bungal din yung ngipin ko sa harap, hindi ko yun maiisipan. Hindi ko kakagatin yung paandar na ginawa nyo ni Kilan. Kasi real talk, mas malinis pa sa inyo si Dodong Saipa. Kahit mukha sa madumi mga pare. Kasi yung pustiso nun, sa bulsa lang niya hinuhulog pag di sa komportable. Tapos kayo ginagawa nyo parang Beyblade na pang-atake. Kedo? Ba't di mo na lang ginawang kike? O kaya kengkoy? O kaya ketong? Huwag natin palayuin. King Kong! Oo, mukha kang unggoy. Huwag ka sana magalit sa aking komento. Sabi rin sa akin ni Emzai, TF mo raw rito, saging gunyelo. Ang cute ng mata mo, idol, napakalupit. Parang di baklas, tapos wag mo na ikabit. Malamang Jonas, pag wala kang lakad, nakadikit yan sa rep. Sinaunang tao na tong gurang na medyo nag-enhance. Di ba nung hinati ni Moises yung dagat, ikaw yung naniningil sa entrance? Kung kalaban ko, mahilig magbanggit ng paglasing yung tito ko, ganyan sa mag-rap. Keso ganyan ang ganyan yung tito ko bago sa masaksak. O sige, gets ko naman. Kasi may mga pamangkin na medyo pilyo talaga. Ang di ko maintindihan, Jonas, ba't ang dami mong tito na tanga? Diba? Battle, ang hassle nito. Puro tanga daw yung tito ko. Huwag ka na magalit, Uncle Kedo. Sa kabilang balita pa, mangyari na nga ang second round ng isang buhay tournament at ito nga ay sa susunod na buwan, July 4. Kaya nagbigay na ng prediksyon si Lipcram. Poison 13 versus Unico. Bias ko talaga, Poison 13 dito. Unico. Si Unico kasi parang hindi naging consistent nakaraan. Maganda yung laban niya kay JD pero parang hindi na yun nasundan ng malakas pa.
kanino ba siya umano? Sendlock, naglaban pa sila. Samantalang si Poison naman, galing kay GL, tumawid kay nagsimula uli kay Sensei. Kaso parang ang lambot ng tao kay Poison nun. Pero ang bibigat ng mga dala ni Poison nun, ang approach lang ng tao sa kanya, biglang tumamlay. Unique wordplay, may delivery, pero lahat kayang gawin nun ni Poison eh. Tingin ko, pag naka-A game to si Poison, wala, burado si Unico talaga sa mapa. Pero magandang pukpukan pa rin yan. At Poison 13 ako dyan. At sa dulo nga ng prediction niya, sinabi niyang papabor siya kay Shay kahit matalik na kaibigan niya si Slack. Hirap na ito. Pero bias ko Slack 1, syempre. Pero iba si Shay talaga eh. Pero yon, gusto kong manalo si Slack 1. Pero kung pagkukumpray mo silang dalawa, ang lakas ni Shay nung nakarang laban niya, ang lakas din ni Slack. Kung angguluhan, kung gagamitan siya ng personals ni Shay, tangina. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero syempre, hindi pwedeng maliitin si Slack 1. Kung tumagos siya dyan, puta, para na rin siya nag-champion. Pero sa ano na to, sa akin na lang, para sa akin na lang mas gusto manalo si Slack 1. Pero sa matchup talaga nila, bahagya kay Shay. Pero ang gusto kong manalo si Slack 1. Pero walang imposible kay Buddha. Kaya ni Slack yan. Magagawa niya ng paraan yan. Mas ginaganahan yan kapag pakiramdam niya sobrang underdog siya. At sa huling balita, sa bagong upload nga ni Batas sa kanyang YouTube channel na Batasismo, dito sinabi niyang may paparating na sorpresa ang pricing at ikakagulat daw ng mga fans ang mangyayari dahil meron daw tatanggalin sa pricing. Pricing represent yo. Putang ina, abangan nyo mga niluluto ng pricing dahil sigurado ako na kung ano man yung mangyayari ay hindi nyo inaasahan. May tatanggalin kami sa pricing. So kayo ba mga kuis, tingin nyo? Totoo kaya yung sinabi ni Batas na may tatanggalin sa pricing? At sino kaya ito? Kung ano man sa loob mo, comment mo lang sa baba na pag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.